Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. At ako po ay mag-install ngayon ng isang breaker kung paano paghiwalayin ang ilaw at saka outlet. Ngayon po, sana po tapusin nyo yung tutorial na ito para malaman nyo at makuhanan nyo ng idea kung paano mag-wiring connection ng isang breaker at paghiwalayin ang outlet at saka ilaw sa iisang breaker para sa ating bahay. Kaya ngayon po, sana po tapusin nyo ang video ito at sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel, mag-like, mag-comment at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na mga i-upload. Marami na po akong mga in-upload, sana po panoorin ninyo. Ngayon po, mag-uumpisa na po tayo. Ito po yung ating gagamitin na isang breaker para sa ating ilaw at saka outlet. Kung paano paghiwalayin ang ilaw at saka outlet sa iisang breaker. Ito po ay 32 amperes na MCB breaker. Ang ginagamit na wire dito ay number 10 AWG 5.5 mm squared. Ilagay ko na po. Yan. Ganyan lang po. Ngayon, sabi ko nga ang ginagamit dito na wire ay number 10 AWJ 5.5 mm squared. Ngayon, maglalagay tayo ng wire papunta dito sa ating junction box. Pagsamasamahin natin dito yung para sa ilaw. Ito po para sa ilaw at ito naman po para sa outlet. Nilagyan ko na po ng wire galing dito papunta dyan para sa ating ilaw at ito naman po yung para sa outlet galing dito at papunta na po dito. Nilagyan ko na po ng wire para mapadali lang tayo. Ngayon po, ang para sa ilaw, ang ginagamit dito na wire ay number 14 EWG 2.0 mm squared. At dito naman po sa convenience outlet, ang ginagamit na wire ay number 12 AWG 3.5 mm squared. At ito po yung ating papuntang dito sa single breaker natin. Number 10 po ang ginagamit dito, AWG 5.5 mm squared. At dito naman po sa service entrance, tulad din ang ginagamit dito, number 10 din ang ating gagamitin na wire para sa service entrance pag ang gagamitin natin na breaker ay 32 amperes na MCB breaker. Number 10 po, AWG 5.5 mm squared. Yun po ang ginagamit dito sa service entrance. At yung galing naman dito sa atin, sa load side, ganon din ang ginagamit na wire. Number 10, AWJ 5.5 mm squared. Parehas dito sa ating service entrance. Yan po ang standard na para sa breaker na 32 amperes. Ngayon po, mag-umpisa na po tayo. Mag-wiring tayo dito sa... Unahin muna natin yung para sa ilaw. Ito po, galing dito. At ito na po. Maglalagay ako ng bukilya. Ito. Yan. At itong return. Diretso na po ito sa switch. Kasi ang ating i-install ngayon, 1 gang, 2 gang switch para sa ilaw at saka 1 gang, 2 gang para sa ating convenience outlet. Dalawa lang yung ating gagamitin na switch. 1 gang at saka 2 gang. Parehas naman dito sa outlet, 1 gang at saka 2 gang. Ngayon, unahin muna natin yung line 2
para masundan nyo yung aking pag-wiring. Ngayon, maglalagay tayo ng home run para masuplayan yung ating dalawang bukilya. Ngayon, itong tatlong ito, pag samasamahin lang natin, yung galing ditong line 2, galing dito, at yung galing sa bukilya, itong papuntang, itong home run natin, papunta sa dalawa pang receptacle. Pag samahin lang natin itong tatlo, i-splice lang natin ito. Unahin muna natin yung line 2. Ako po binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito sa unahan. Lagyan natin ng electrical tape. Tulad ng dati, kung anong kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang ilalagay nyo pag sa actual na. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po ang aking nilalagay dito. Yan, tapos na tayo sa unang bukilya. Ilalagay naman natin yung pangalawang bukilya natin. Yung return, diretso na po yan sa switch. At ilalagay na natin yung pangatlong bukilya para magsama-sama na po sila dyan. Itong return, diretso na po yan dito sa ating switch. Diretso na po yan sa ating switch ang return. Tugang switch po ang ating ilalagay dito. Ngayon po, maglalagay ako ng home run para masupply na itong pangatlong bukilya dito sa ating line 2. Ngayon, pagsama-samahin lang natin itong tatlo para magkaroon na po siya ng supply. Lagyan lang natin ng electrical tape. Baluktutin, tapos i-reverse. Yan. Tapos na tayo sa pangalawang bukilya sa ating line 2. At itong dalawa naman, yung home run natin, pagsamahin lang natin itong dalawa para ma-supplyan na po siya ng line 2. Yan po, tapos na po tayo sa ating line 2. Ngayon po, ipipix ko muna itong mga bukilya para hindi makasagabal dyan sa pag-wiring natin bago tayo mag-proceed sa line 1. Yan, tapos na tayo sa ating bukilya. Ngayon, ipapaliwanag ko nga pala sa inyo yung ating diagram. Ito po yung ating diagram. Isang breaker lang siya. Ito yung ating line 2. Itong breaker natin, ito po, yung ating service entrance. Ang ginagamit dito na wire ay number 10.
AWG 5.5 mm squared. Ito po papunta sa ating service entrance. Ito na po yung ating breaker, line 1 at saka line 2. Ito po dito galing sa breaker sa baba. Papunta po dito, ang ginagamit na wire dito ay parehas dito sa papuntang service entrance. Number 10 po din ang gagamitin nyo. Number 10 AWG 5.5 mm squared. Ito po yung galing dito sa ating breaker. Ito na po, ito. Yung galing dito, ito, number 10 po ang gagamitin nyo na wire dyan. At ito na po, yung line to, ito naman po yung sa ating para sa ilaw, yung line 2. Diretso na po yan sa ating bulb. Yan, diretso na po yan sa ating bulb ang line 2. At yung line 2, yung para naman sa outlet, nakakunik yan dito sa ating line 2. Papunta po dito sa ating convenience outlet. Ito na po yung 1 gang na outlet at dito po yung 2 gang outlet natin. Nakaparallel lang po siya. Ang connection niya ay parallel. At itong 2 gang outlet natin, ginampiran natin para masuplayan yung pangalawang convenience outlet. At dito naman po sa line 1, ganun din, ikunik-kunik lang natin dito yung papunta sa ilaw. Yan. Diretso na po yung line 1 natin, diretso yan sa ating single switch. Dito po sa may off. Yung return, dito po sa may on. Ito pong dalawang butas, ito po, may continuity po yan. Yung ito magkaharap, wala po yan continuity. Pag naka-off yung switch natin. Nagkakaroon lang siya ng continuity kung naka-on yung ating switch. Ngayon, ginampiran ko na lang po papunta dito sa ating isang butas para sa ating 2 gang switch. At nilagyan ko siya ng jumper para masuplayan yung pangalawang switch natin dito sa 2 gang switch. At yung return, yung galing sa bulb, diretso na po yan dito sa may on. Parehas naman dito sa pangalawang bulb natin, yung return, diretso na po yan dito sa may on. Parehas man dito sa pangatlong bulb natin, yung return, diretso po dito sa may on. Yung jumper natin, dito yan sa may off. At yung line 1 natin, sa may off din yan, dito sa may ginampiran. Yan po ang line 1 natin para sa ilaw. Ang ginagamit na wire dito ay number 14, AWG 2.0 mm squared. At yung para naman sa ating line 1, kinunik ko rin dito. Tapos, diretso na po yan dito sa ating convenience outlet. At nakaparallel lang po siya. At may jumper siya dito para masuplayan yung 2 gang convenience outlet natin. Yan po ang ating diagram. Ang ating breaker ay MCB breaker na 32 amperes. Ikukunik-kunik lang natin dito. Ito na po, dito po. Para magkaroon po siya ng supply yung bawat linya natin. Yung para sa ilaw at saka yung para sa outlet. Ganyan lang po ang paghiwalay ng ilaw at saka convenience outlet sa iisang breaker. Yan po. Sana po i-screenshot nyo para mapag-aralan nyo kung paano paghiwalayin ang ilaw at saka outlet sa iisang breaker. Yan po. Sana po maliwanag tayo dyan. Ngayon po, mag-umpisa na po tayo dito sa line 1. Ngayon po, maglalagay ako ng wire papuntang switch para masuplayan na po siya ng line 1 natin. Ngayon, maglalagay din ako ng wire papunta dito sa ating 2 gang switch. Yan. Para magsama-sama na po sila. Itong tatlong ito, line 1 at yung isa papunta sa switch, unang single switch natin at yung line 1 natin,
pagsama-samahin lang natin ito, itong tatlo, para magkaroon na po siya ng supply. Yan. Yan natin ang electrical tape. Tulad ng dati, kung anong kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang ilalagay nyo na electrical tape pag sa actual na. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po ang aking nilalagay dito para sa ating pagdidemo lang po. Yan, tapos na tayo sa ating line 1 dito sa ating single switch. Dito naman po tayo sa pangalawang tugang switch. Ngayon po, maglalagay ako ng wire para sa ating tugang switch para magkaroon na po siya ng supply. Ngayon po, itong dalawa, pag samahin lang natin, yung galing ditong home run sa ating line 1, para magkaroon na po siya ng supply. Dating electrical tape. Yan. Mayroon na pong supply yung ating tugang switch para sa ating line 1. Yan. Ngayon, ilalagay na natin yung ating switch. Ito po yung ating single switch. Yung return dito po sa on. Yung line 1 dito po sa may off. Ito po yung off. Ito po yung line 1. Dito natin ilalagay sa may off. Yan. At ito naman po yung return. Yung galing dito. Dito sa may on. Yan. Tinuturo ko po dito step by step. Tinatapos-tapos ko bawat wiring natin para masundan nyo yung aking pag-wiring. Yan. Tapos na po tayo sa unang single switch. Dito naman po tayo sa tugang switch. Ito po yung tugang switch natin. Ito po yung tugang switch natin. Kailangan natin mag-jumper dito para masupplyan po yung ating pangalawang switch. Ito po nilagay ko na po dito sa isa para mapadali lang tayo. Ngayon ilalagay ko na po dito sa pangalawa. Ang pag-jumper po dito po sa may off. Dito po kayo mag-jumper sa may off. Kasi dito sa may on, yung return ang ilalagay natin. Dito po ang pag-jumper sa may off. Yan. Na-jumperan na po natin. Ngayon, yung line 1 natin dito sa may off natin ilalagay. Dito sa may jumper. Dito po natin ilalagay yung line 1. Ito po yung line 1 natin. Dito po natin ilalagay sa may jumper. Sa may off. At ito naman po yung ating unang bulbs para sa ating tugang switch. Dito po natin sa unahan ilalagay sa ating number 1 na switch. Ito po. Ilalagay ko na po. Yan. At ito naman po yung ating return na galing dito. Dito naman natin ilalagay sa pangalawang switch. Dito po sa may on. Yan. Okay na po. I-fix lang natin.
Yan po, pantay lang para sa ating tugang switch. Yan. Tapos na tayo sa ating tugang switch para sa ilaw. Dito naman tayo sa ating convenience outlet. Ito po, binalatan ko na po para mapadali lang tayo. May mga balat na lang naman po yan. Ito po yung ating line 2. Itatap ko lang po dito para mapadali lang tayo. Parallel connection lang po dito. Itatap ko lang po para sa ating 1 gang convenience outlet. Yan, ipitan lang po. Natin ang electrical tape. Yan, tapos na tayo sa line 2. Dito naman tayo sa line 1 para sa ating unang outlet. Tulad ng dati, itatap ko lang din dito, binalatan ko na po ito para mapadali lang tayo. Parallel connection lang po. Yan. Bigyan natin ng electrical tape. Yan. Tapos na tayo sa ating 1 gang outlet. At dito, 2 gang outlet ang ating ilalagay. Ngayon dahil tapos na tayo, ilagay na natin yung ating 1 gang outlet. Ngayon may nakalagay naman na letter N at saka letter L. Yung letter L dito natin ilalagay yung ating line 1. Ito po yung letter L. Yung ating line 1, dito po natin ilalagay sa letter L. At yung letter N, ito naman po yung ating line 2. Yan. Ito na po. Yan, pantay lang. Yan. Tapos na tayo sa 1 gang outlet. Dito naman po sa ating 2 gang outlet. Itong outlet na ito na iba doon sa 1 gang outlet natin. Yung, kung napapansin nyo, yung isang butas mahaba kaysa dito sa isa. Dito mo malalaman kung saan mo ilalagay yung line 1 at saka line 2. Dito sa mahaba, dito po nyo ilagay yung line 2. At dito naman po yung line 1 sa maikling butas. Yung line 1 dito sa maikling butas, yung line 2 dito sa mahabang butas. Yan po ang kung paano malaman yung line 1 o di kaya live at saka line 2 o di kaya neutral. Yan po. Ngayon po, kailangan natin mag-jumper. Nilagyan ko na rin po para mapadali lang tayo. Para masupplyan itong pangalawa nating convenience outlet. Ngayon po, ilalagay ko na po dito ating jumper para masupplyan po yung ating pangalawang. Ito naman pong para sa ating line 1. Ayan, pag matigas po, gumamit ng plies. Yan. Na-jumper na po natin. Ngayon, ilalagay na po natin dito. Ito po yung ating line 1. Ilalagay po natin dito sa ating jumper na line 1 na itim na kulay na wire. Yan. Ito naman pong line to dito sa isang butas
para sa ating line 2 dito sa may puti, sa jumper natin sa puti. Yan, tapos na po tayo. Lalagay ko na lang po. Pantay lang. Yan. Tapos na tayo sa ating tugang outlet. Ngayon, tapos na tayo sa ating tugang outlet. Dito naman tayo sa ating pagsama-samahin lang natin yung para sa ilaw na line 2 at yung para sa convenience outlet at yung ating galing dito sa breaker. Itong tatlong ito na line 2, pagsama-samahin lang natin. Para ma-supplyan na po siya. Itong line 2 na galing dito sa ating ilaw at yung line 2 papunta dyan sa ating outlet. Pinagsama ko lang po para magkaroon na po siya ng supply. Sana po na susundan nyo yung aking pag-wiring. Yan. Lagyan natin ang electrical tip. Yan. Tapos na tayo sa ating line 2 dito. Pagsama-samahin naman natin yung ating line 1 para magkaroon na po siya ng supply. Yung galing dito at yung galing dito sa ating ilaw na line 1 at yung galing dito sa ating convenience outlet na line 1, pagsama-samahin lang natin ito para magkaroon na po siya ng supply. Ko po binabaluktot ko po ito para hindi po matalin dito sa unahan ng ating electrical tape. Tulad ng dati kung anong kakapal ng insulator ng wire, ganun din kakapal ang ilalagay nyo na electrical tape pag sa actual na. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po ang aking nilalagay na electrical tape. Yan, tapos na tayo dito sa ating line 1 para sa outlet at saka para sa ilaw. Ngayon, tulad ng dati, kailangan natin i-circuit test muna bago natin i-terminate dito sa ating breaker para malaman natin kung okay ba yung ating wiring connection o kung may mali ba sa ating connection. Ngayon po, ilagay lang sa times 10 o kaya times 1. Ganyan. Yan, functional naman yung aking multitester, may indicator pa po siya. Ngayon po, pag nilagay ko po dito sa line 1 at saka line 2, pag pumalo po siya, ibig sabihin may mali sa ating wiring connection. Pag hindi po siya pumalo, ibig sabihin okay po yung ating connection. Ngayon, ilalagay ko na po dito. I-short ko muna. Yan, functional naman. Ilagay ko na po dito sa line 2. Hindi po siya pumalo. Ibig sabihin, okay po yung ating wiring connection. Ngayon po, dahil okay naman yung ating wiring connection, ilalagay ko na po dito sa ating breaker. Higpitan lang po. Yan. At ito naman po na ating line 2.
Yan. Higpit lang. Yan. At palagi itong naka-off dapat na breaker natin pag nag-terminate tayo dito sa ating breaker. Dapat naka-off po ito. Ngayon, dahil okay naman yung ano natin, wiring connection, ilalagay ko na po yung ating galing sa service entrance. Inuulit ko, yung galing dito, papunta dito sa ating Johnson box, ang ginamit kong wire dito ay number 10 kasi para yan sa ating 32 amperes na MCB breaker. Number 10 po, AWG 5.5 mm squared. Ito po, dapat din number 10, AWG 5.5 mm squared. Ako po dahil for demo purposes lang po, maliit lang po yung aking ginagamit dito. For demo purposes lang po. Lalagay ko na po ang ating line 1. Yan, ipitan lang po. At parehas naman dito sa ating line 2. Ang ginagamit na wire dito ay number 10 din. AWG 5.5 mm squared. Kasi standard po yon para dito sa ating breaker na 32 amperes na MCB. MCB po siya, miniature circuit breaker, kaya ang ano niya 32 amperes. Doon sa mga plug-in type na mga breaker ay 30 amperes ang nakalagay. Yan, higpitan lang po. Yan. Ngayon po, tapos na tayo mag-terminate at ito naka-off dapat palagi. Ngayon, ipa-power on ko na po para malaman natin kung mayroon bang papasok dito na supply. I-on ko na po. Yan, naka-on na po. Ngayon, susukatin natin kung mayroon bang supply na pumasok dito sa ating main breaker o di kaya sa ating breaker na ating ginamit na isang breaker lang para sa ilaw at saka outlet. Ngayon, huwag kalimutan iset sa 250 AC volts kasi kanina nasa ohms tayo times 1. Kaya huwag kalimutan i-range sa 250 AC volts dahil voltahe po ang ating susukatin na ngayon. Ngayon, lalagay ko na po dahil nakaset na sa 250 AC volts. Susukatin natin kung mayroon bang pumasok na supply dito sa ating breaker. Lalagay ko na po. Yan. 225 volts ang nasusukat sa ating multitester. Di siguro nakikita nyo dito sa ating digital tester, isilik lang sa volts at ilagay sa AC. Yan. Tingnan natin dito kung ilan bang masusukat dito sa ating digital tester. Ngayon, nakasilik na sa AC, saka volts. Susukatin ko na po kung ilan bang marireading dito sa ating digital tester. Lagay ko na po. Yan. 220 volts. Ibig sabihin, mayroon na po tayong supply. Ngayon, dahil mayroon naman po tayong supply, ngayon ilalagay ko na po yung ating bulb.
At paalala lang, pag nagsukat kayo ng voltahe, may power na po siya. Kailangan naka-glove po kayo. Kanina, isa lang yung ginamit ko kasi pag nag-electrical tape, dumidikit po siya dito. Ngayon, naka-power on na po tayo. Kailangan magsuot ng glove para safety first tayo. Yan. Ngayon, susubukan na po natin yung ating wiring connection kung okay ba. I-on ko na po ito na breaker natin. Yan. I-on ko po itong unang single switch natin. Yan. Umilaw po. I-off natin. I-on natin. Itong unang switch natin dito sa tugang switch natin, dapat umilaw ito. Pag in-on ko itong pangalawa, dapat umilaw ito. I-on ko na po. Yan. Umilaw po yung pangalawa nating bulb. At dito naman po sa pangatlo, dapat umon po siya. Yan. At dito naman po sa ating outlet, mayroon po akong socket bulb dito. Susubukan natin kung iilaw ba siya. Yan. Umilaw po. Yan. Yan. Umilaw po. Ayan, i-off natin. I-on. I-off. I-on. I-off. I-on. Ngayon, i-off ko po dito sa ating breaker. Kung mag-u-off po ba sila lahat. Yan. Nag-off po lahat sila. I-on ko po. Yan. Ganyan lang po ang pag-wiring connection para sa ating isang breaker at paghiwalayin yung para sa ilaw at saka para sa ating convenience outlet. Yan lang po. Ngayon, dahil okay naman, bukan natin ulit. Yan. Okay naman. Yan. I-off ko po dito. Yan. Tapos na po tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana po tinapos nyo ang tutorial na ito para makuhaan nyo ng kaalaman o di ka idea kung paano mag-wiring connection sa isang breaker para sa ating ilaw at saka outlet. Sana po nasundan nyo yung aking pag-wiring at sana po mag-subscribe po kayo sa ating munting channel at mag-like, mag-comments, pindutin yung notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na mga i-upload. Marami na po akong mga in-upload. Sana po panoorin na lang po ninyo. At yung mga nag-subscribe na sa akin, maraming salamat po. Inuulit ko, maraming salamat po. At yung hindi pa nakapag-subscribe sa akin, sana mag-subscribe po kayo sa akin para marami po kayong makukuha ang idea dito sa basic electrical wiring connection para sa ating ilaw, outlet, at mga switches at sa breaker. Maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. Maraming salamat po.